Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako namimili ng paso na gagamitin ko. Kung terracotta ba, kung ano yung mga kamalian natin or yung kamalian ko, i-share ko sa inyo pag namimili ako ng mga paso na ginagamit ko sa mga halaman ko. Kung bakit ako natuto, kung paano ako natuto, parang mga ganon, yung mga sharing ba. Ito, i-unbox kasi natin itong dumating sa akin nung nakaraan. Parang nag 1 week na to sa shipping. Matagal siyang dumating. Ito yung in-order kong paso na kaya naisipan ko rin mag-video ng paso, tungkol sa paso. Kasi, tatry ko tong, itong self-watering na paso na to, kung maganda ba siya. Tapos, tingnan natin, i-share ko sa inyo sa mga susunod na panahon, syempre, kung maganda ba talaga yung paso na to, or kung mas nakatulong ba siya sa akin. Parang ang naman ang pagkabalot. Super safe naman yung pagkabalot niya. Kasi ang daming bubble wrap. Makapal yung bubble wrap. Tingnan natin kung matibay siya. Kung ano itsura niya. Parang less than 100 naman yung isa nito. Kasi depende sa size. Hindi ako kumuha ng malaki masyadong size. Kasi iniisip ko kung anong ilalagay ko. Wala naman ako masyadong ilalagay na malaki sa mga self-watering. Ay, ito. Ito parang size 7 inch to. Na ito. Tingnan natin kung ano itsura nitong na to. Self-watering na paso na to. Yan. Safe na safe naman yung pagkabalot. Lagay ko na natin yung kalap ko dyan. Nakakatuwa yung balot niya. Kasi super kabal ng nilagyan niya pa ng talaga Dalawa-dalawa yung balot. Ang ganda ng shop na to. Dito lang ako naka-receive ng tagi-isang balot na na paso. Kahit na murayta lang yung niya, paso niya. Super safe naman, aba. Nakakatuwa. Lalagay ko yung yung niya diyan sa yung link ng mga paso na tong binili ko diyan sa description box. Ang kapal lang eto siya. Kasi hindi pa ako nakakapag-try nito. Meron siya ditong ganito. Parang ipapasok mo siya dito. Ganyan. Tapos ayan. Tapos ito yung nakasawsaw sa tubig, ito. Para hindi daw nauuhaw yung yung plants natin. Ganun siya. Tapos may water dito sa ilalim. Para hindi siya nauuhaw. Ganun. Tapos ganyan lang. Ang ganda rin. Ang ganda kasi pang yayamanin pots to. 70 pesos ata. 79 mga ganun. Basta less than 100 yung bili ko sa kanya. Tapos ito. Niisip ko kasi kung anong ilalagay ko dito sa bigger pot na binili ko. Kung yung isa bang yung isang mama plant nito na ang Florida Beauty ko, or yung mamaya pag-iisip ako kung ano ilalagay ko dito. Tapos itong isa medyo maliit naman to kasi ito yung lalagay ko doon. Dito pala, doon. Lalagay ko dito kasi dadalhin ko to sa office. Kaya yan. Natin itsura nito. Parang na-excite talaga ako. Nung nakaraan ko pa to inaantay kasi naisip ko kung anong itsura niya. Ayan ang ganda rin. Maliit lang siya na size nito, itsura nito Pero hindi ko na-expect na ganito. Akala ko may design na ganito. Pero okay na rin kasi ayan pag natalsi ka ng dumi, i-sprayhan mo lang ng tubig. Matatanggal na yung yung dumi niya. Hindi masyadong linisin, no? Ay, ang ganda rin. Ganito siya. Ano pa yung isa? Parang mga square yung isa na to Nagustuhan ko yung style nitong isa. Ayan, ganun. Square nga siya. Ay, square. Parang hexagon. Ayan, pak. Ang ganda niya. Ito yung ilalagay ko dyan. Pinatong. Ito yung ipapasok ko dito. Ang ganda niya. Ito, isushoot mo yan dito. Yan. Tapos, ito yung ganyan sa plants yan. Tapos, ganyan lang siya. Yan. Ganyan. May tubig. Tapos, pag magdidilig ka, dito lang sa ilalim, parang nagbo-bottom water lang siya. Ganun. Ang ganda rin. Sana, pero tingin ko talaga effective to. I-share ko sa inyo yung unang-unang kamalian sa paggagamit ng ng paso
pag gumamit ka ng mga terracotta pots. Ganito ang mga terracotta pots, yung mga mabibigat, mga yung mga clay pots yon, terracotta or clay pots. Kasi ito, pag ginamit mo to sa mga petunia, yung mga uhawin, peace lily, wag mo siyang gagamitin doon. Kasi natry ko na to sa mga peace lily, naglulunduan yung mga dahon niya, naglalantahan. Tapos, pwede siya sa mga aglaw. Pwede siya sa mga aglaw kasi uhawin yung aglaw, hindi siya masyadong uhawin. Tapos ang aglaw ay gusto niya yung talagang natutuyo agad yung pot niya, yung potting mix niya. Ito kasi nakakatulong tong terracotta pot na humigop ng tubig sa loob. Kaya itong mga succulents, bet na bet nila itong mga terracotta pots. Ito yung Fred Ives ko na super mother top cut na yan na mother plant. Kasi sobrang laki na ng ganito ko, pinutol-putol ko siya. Kasi ang daming babies na lumabas sa stem niya. Tapos naglegi na siya kasi pinag-propagate ko yung mga stem niya. Tapos tinapcut ko siya. Kahit na walang mga ugat, walang mga kung ano-ano. Tapos pagkaputol ko sa kanya, hindi ko na siya air dry. Daniretso ko na siya sa direct sun. Buhay na buhay siya. Buhay na yan. Matagal na yan dyan. Oh. Kasi nilagay ko yan dyan. Wala pang baby. Ayan. Oh. Ngayon may baby na siyang lumalabas. Tapos ang ganda na ulit ng kulay niya. Kasi bago ko to pinutol or yung pinropagate, medyo nawala yung kulay niya kasi tinanggal ko siya sa direct light. Ayan, ang ganda Kasi maganda sa mga succulents, sa mga snake plants, or sa mga cactus, yung mga ganito. Pero yung mga uhawin na halaman, wag sa terracotta pots. Yun yung mga kalamalian na dapat hindi natin ginagawa sa mga plants natin. Kung gusto mo yung mga, di ba yung mga terracotta pots, may mga design, ganun. Pero medyo malaki yung terracotta pots na nabili mo, pwede mo siyang bumili ka ng ganito, medyo maliit na paso, tapos patong mo lang siya doon sa terracotta pots para may design lang yung halaman. So parang natakpan lang yung paso na ganito mo or yung kahit na ganito. Tapos yung pang display mo or yung makikita ng mga friendship mo ay yung may design na terracotta pots. Pero hindi siya pwede sa masyadong uhawin na halaman. Pwede siya pang design lang kung gusto mo siyang ipan-design. Tapos ang ilalagay mo ay mga petunia. Kasi mabilis mauhaw yung petunia. Pag nakalimutan mo siya, naglulunduan yan or nahihigop niya kagad yung mga yung mga tubig niya sa veins niya. Kasi ganun yung ang uri ng petunia, ganun sila pagka na ubusan sila ng tubig. Mabilis sila maglanta, pero bumabalik naman sila siguro mga 2 days na nakababad, tsaka siya gaganda. Or babalik sa katulad nitong time tayo siya. Kaya babad mo lang siya kung naglunduan siya. Bubuhay naman siya, pero minsan kasi may petunia na hindi ganun. Pag masyadong nasobrahan mo na siya ng uhaw, hindi na siya babalik talaga totally. Malalanta na lang siya, mawawala na siya, or mamamatay na siya. Tapos, pag terracotta pots yung gagamitin mo sa kanya, sa halaman mo, mas maigi ang ilalagay mo doon na plants ay yung hindi mo bubuhat-buhatin. Kasi pagka masyadong malaki yung terracotta pots, pero ito kaya mo naman buhatin. Pero yung malalaki talaga, tapos gusto mong i-display yung mga plants na yun kung saan-saan, ay pangit yung terracotta pots. Mas maganda mag-plastic ka na lang, nabubuhat mo siya or nalilipat mo siya ng nalilipat. Kasi mabigat siya, hindi siya masyadong maganda yung mga terracotta pots na malalaki sa labas ng bahay kasi hindi siya mabubuhat, hindi siya yung mga plants na ilalagay mo doon ay hindi mawawala or hindi siya bubuhatin ng kung sino-sino. Kahit ikaw ay hindi mo na malilipat yung kasi mabigat. Number 2 na kamalian sa paggamit ng mga plastic cups naman or plastic pots naman ay yung masyadong malaki ang paso na ginamit mo sa mga plants mo. Kunyari, ang plants mo ay hindi pa masyadong ugat or bagong propagation, tapos gagamitan mo na siya ng malaking paso, dun siya matichugi. Kahit mga 2 to 3 inch na laki, masyado na siyang malaki para sa kanya. Kailangan 1 inch lang, mga ganon, para makita mo kaagad yung growth ng halaman. Katulad nitong pinropagate kong mayoy nung nakaraan. Ayan na yung mga ugat niya. Ang dami niya ng ugat. Kasi kahit na sobrang lash naman ng ugat na to, kaso propagation siya, cutting siya, pinaikot-ikot ko lang yung yung ugat niya dito sa pot niya. Tapos hindi ko siya masyadong dinidiligan na to. Yung tuyo yan, to yung tuyo. Kasi pag propagation, hindi naman yan palaging, lalo na sa mayoy, ayaw niya na masyadong dinidiligan kasi natutunaw yung cuttings niya pagka laging dinidiligan. Mas maigi sa kanya maliliit lang na pots pagka propagation. Kahit ano namang plants, kailangan maliliit lang yung pot
pagka propagation pa lang. Pag may ugat na siya ng bonggang-bongga, tsaka mo siya ilipat. Ito yung golden calkins ko naman na to. Ayan, may bago na siyang shoots. So, ano nito, sobrang liit lang ng cuttings na to. Parang nirepat ko na to ng 2 beses, tsaka lang siya naging ganyan. May lumabas na siyang shoots kasi naglalabasan na yung ugat nung nakaraan sa maliit na paso na pinaglagyan ko. Doon siya gumanda. So yung plastic pots at tsaka terracotta pots, pwede naman yun sa propagation. Yun nga lang, didepende yun sa inyo. Siyempre pag terracotta pots yung pinaglagyan mo sa propagation mo, lagi mo siyang babantayan kung mauuhawan ba siya or hindi. Kasi pagka hindi ka masyadong nagdidilig, mas maganda sa'yo itong plastic pot. Kasi kung lagi kang nagdidilig, kailangan mo ito. Kasi para kahit nagdilig ka nang nagdilig sa halaman mo, kahit na mga aglaw yung nilagay mo dito, kung lagi ka naman nagdidilig, masusure ka or hindi ka masyadong mag-aalala na matutunaw yung aglaw. Kasi hinihigop nitong terracotta pots yung mga natitirang water ng potting mix mo doon sa loob. So maganda rin siya pang aglaw na mga taong nagdidilig masyado. Yung mga plantita na laging nagdidilig. Unlike dito sa mga self-watering na sa mga busy na person, sa mga hindi masyadong paladilig na plantita or plant mom, ay pwede sa kanila itong mga self-watering. Ito kasi dadaling ko sa office. Ito pala itong maliit lang ito. Ito yung dadaling ko. Kasi ito dito ko to for keeps ko to. Lalagyan ko to ng hindi ko pa alam kung ano. Hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko dito. So number 3, ano pa ba? Small pots. Mapa-terracotta pa yan o hindi, small pots. Ang kamalian ko naman sa mga small pots ko ay pagka masyado ko namang, di ba maliliit yung ginamit ko, asa na yung, katulad nito, maliliit yung ginamit ko sa kanila, yung mga, hoya, tsaka, mga ganito, succulents, or itong mga petunia. Pagka masyadong maliit, kailangan bantayan mo rin yung mga plants mo kung nauuhawan na siya dyan kasi nagro-root bound na sila dito. Kung ang propagation mo ay alam mong nagro-root bound na or wala nang lumalabas na sa kanya, dahon, ibig sabihin, kailangan mo na siyang irepat. Kung gagamit ka ng mga ganito, mas maigi yung mga maliliit din na dahon, tapos yung mga mababagal, magkaroon ng mga bagong ugat, katulad nitong mga hoya. Kasi ang hoya din, mas dumadami yung dahon nila pagka maliit lang yung paso. Pag naro-root bound sila, dun mas dumadami yung mga ugat nila. Tapos mas habang dumadami yung ugat nila sa dito sa paso nila, tsaka sila nagkakaroon ng mga bagong dahon. Ganun si hoya. Kaya hindi ako nag-aalala kung maliliit yung paso ko tapos nag-root bound na yung hoya. Gustong gusto nila yon. Pero syempre, check mo yung potting mix mo kung masyado na kung wala na talaga silang nakukuha. Kasi pag puro ugat na yon, mabilis na mauhaw yon, maglulunduan or mamamatay din yung mga hoya mo. So mas maganda sa mga hoya, kahit na terracotta pots na maliliit. Sa succulents, pwede din siya. Pero pagka itong mga katulad nitong mga aroids na propagation, mas prepared ko sa kanya yung nakikita ko yung ugat na yung parang mga transparent yung mga paso na gagamitin. Kasi mas nakikita ko yung growth niya, na dahon niya, ay yung mga ugat niya. Unlike sa mga ganitong natatakpan siya, hindi kita. Okay naman sa kanila yung maliliit na mga paso. Okay naman sa kanila, mga maliliit na paso. Basta makikita mo yung growth ng ng halaman mo. Kung nagkakaroon ba sila ng bagong dahon. Mababantayan mo naman yan sila pagka, dapat kasi yung propagation mo, dapat yung nakikita mo lang lagi yung hindi masyadong nakatago. Kasi pag nakatago, doon nagsisipatayan yung mga propagation. Pag masyadong hindi na tinatamaan ng hangin. Pag yung mga propagation mo, hoya pa yan or hindi, pag hindi tinatamaan ng hangin, mamamatay pa rin sila. Kahit pa yung mga yung mga malalaki pang dahon yan or maliliit na dahon. Pag ang propagation mo ay walang aeration sa potting mix, nandun din yan eh. Kahit anong gamitin mong paso, pagka ang propagation mo ay walang nare-receive na hangin doon sa pwesto, hindi yan magkakaroon ng mga ugat na ganyan. Ayan, pang-activate ng ugat. Diba? Active na talaga yung ugat nyo. Pinutol ko to, pinropagate ko to kasi akala ko yung mother plant ay magre-revert na. Buti na lang yung mother plant niya ay hindi nag-revert kasi nagkaroon na ng mga green. Pero napatubo ko na siya ng bonggang-bongga. Ang cute. Sana magkaroon na siya ng shoots kasi hindi ko pa siya nakikitaan ng shoots. Kaya yung mga ganito, huwag masyadong ilulubog kasi pag masyadong nilulubog, yung stem niya, ito kasi di ko na magalaw kasi rooted na talaga siya.
Yung stem niya nahihirapan siya lumabas ng bagong shoots. Kaya wag mo masyadong ilulubog. Same dito sa mga ganito, wag masyadong ilulubog. Number 4 naman ay yung mga ceramic pots. Pag gumagamit ka ng mga ceramic pots. Ito kasi binutasan ko lang yan, ceramic yan. Ayan. Maganda sa ceramic kasi makinis yung dito niya, unlike sa mga clay pots. Diba? Hindi makinis, tapos parang nagkakaroon ng mga ganyan-ganyan. Pagka masyadong maasid yung dinidilig mo sa halaman mo or yung tubig na dinidilig mo, nagkakaganyan yan. Unlike sa ceramic pots, madulas siya, tapos coated talaga siya. Maganda siya, pero mas maganda pag gagamit ka ng mga ceramic pots, yung wag yung masyadong dinidiligan na halaman. Magta-thrive yung mga halaman natin sa ceramic pots, yung walang paso, pero wag mong diligan ng diligan. Check mo muna kung talagang nauuhaw na siya or talagang dapat kasi pag nag-ceramic pots ka, mas maganda yung meron kang tinutusok sa kanya. Anong tawag doon? Soil meter. Tsaka ka magdilig. Pag nakita mo talagang tuyo na hanggang ilalim, tsaka ka magdilig sa kanya. Kasi mabubuhay naman yung mga halaman natin. Kahit na punong-puno ng tubig yan, tapos unti-unting nauubos ng halaman, okay lang yun. Wag lang yung talagang totally hindi na nahihigop ng halaman. Pero syempre, pag gagamit ka ng mga ceramic pots, make sure na yung halaman na ilalagay mo doon ay root bound na talaga, or yung talagang established na talaga, na rooted na talaga. Kasi syempre pagka walang butas, tapos yung propagation pa lang ilalagay mo doon, mamamatay yung mga plants doon. So pag ceramic pots, mabubuhay yung plants natin kahit walang butas yung paso. Yun nga lang, syempre depende yun sa plants na ilalagay mo. Tapos kung paano ka magdidilig sa kanya. Kung sa mga kondo, pwede yan sa mga ceramic pots kasi di mo kailangan diligan ng diligan, pero mas maganda pa rin sa halaman natin. Syempre, yung may butas yung para sure ka na hindi matutunaw, na para sure ka sa halaman mo na natutuyaan siya ng potting mix, kasi yun yung healthy plants. Pagka medyo natutuyuan na ng potting mix, kasi hinihigop niya yung iba, yung tubig, tapos hindi siya mabababad yung mga roots niya sa tubig. Number 5 na kamalian ko sa mga yung mga big pots. Pag big pots na kasi ang ginamit mo, depende yun sa halaman mo kung masyadong rooted na, kung gaano kalaki yung halaman mo. Ang maganda sa mga big pots ay yung mga monstera na talagang rooted na, established na, tapos malalaki na yung dahon, mga nasa 4 or 5 ng dahon. Yun yung maganda sa mga malalaking ganito. Pero kung maliit pa lang yung monstera mo, tapos 2-3 dahon pa lang, or hindi pa masyadong rooted, kung gagamit ka ng big pots, make sure na meron kang kahit mga ganito lang. Ganito yung paglagyan mo sa kanya kung maliit pa lang siya. Dumating yung GNT. Ayan yung orders ko ngayon. Nakalimutan ko tuloy kung ano sinasabi ko. Yun, ano ba sinasabi ko? Kung big pots yung gagamitin mo, make sure na potted na. Tapos, syempre, pag gagamit ka ng pag gusto mo yung monstera mo ay sa malaking paso, para hindi masyadong, kasi di ba lalaki ng mga dahon nila ng monstera, mas bagay siya talaga sa malalaking paso. Pero syempre kung konti pa lang yung ugat niya, tapos yung dahon niya ay mga 2, ganun pa lang, or 1, hindi pa siya pwede sa malalaking ganito. Kaya makikita mo yung mga expert, ang ginagawa nila, meron, di ba nakapaso yung monstera nila, pinapatungan nila ng panibagong paso dyan sa ilalim. Malalaki yung paso na makikita ng buyer, pero 2 or 3 paso ang nasa loob. Kasi parang pinagpatong-patong lang nila yan. Layering ang tawag doon. Layering pots. Kasi para hindi na sila magripat, papatong na lang nila, tapos lalagyan nila ng kasi yung ugat niyan lalabas naman dito. Yung ugat ng halaman lalabas dito sa mga butas niya. Ngayon, kakainin din yung, or magkakaroon din sila ng mga nutrients na makukuha dito sa additional na mga potting mix na ilalagay mo sa panibagong paso na mas malaki. So ayun, mas maganda rin yung mga ganun. Lalo na sa mga monstera na Thai constellation, tunawin yung mga ugat nun kasi. Tapos yung mga albo, mga Borsigiana albo, bagay yun doon. So ayun lang about sa paso. Kung gusto niyo malaman yung pag-aalaga ko ng mga halaman para mas maging maganda sila, or kung hack natin sa plants para mas maging healthy sila. Asan ba? Ayan, click niyo yung video na yan para makita niyo yung mga hacks ko dito sa pinagagawa ko sa mga halaman ko.